finally, na-receive na ng client namin yung gift namin sa kanya from Pinoy Pop Customs. So, November last year, naghahanap kami or nag-isip kami kung ano ba yung magandang i-gift namin kay client since masyado siyang generous, sobrang mabait, wala kang masasabi sa kanya, hindi ka papagalitan, kahit anytime pwede kang mag-work, kahit saan pwede kang mag-work. So, nag-isip kami kung ano bang magandang ibigay sa kanya na feeling namin na magugustuhan niya kasi parang lahat naman, ang hirap mag-isip kasi parang lahat naman is kaya niyang bilhin. So, noong November, napanood ko na nag-guess yung may-ari ng Pinoy Pop Custom sa Net25. Then right away, nag-message ako sa messenger nila kung paano yung process, kung magkano, kung nag-ship ba sila sa US. Kasi hindi daw sila nag-ship from to US. Kaya ang ginawa ko, naghanap agad ako ng mga shipping lines or shipping company na pinakamura. To Go, LBC, pero medyo pricey. Ang pinakamura is yung PhilPost. So, less than 3K, napadala namin yung gift namin sa client to Florida. Dapat, ano lang siya less, up 2 weeks. Kaso nga lang kasi, nung pinadala ko siya, December 22 or 23. So, ang daming holiday, kaya medyo natagalan yung pagpapaship nila to US. Plus, muntik pa akong ma-scam. Yes, muntik na akong ma-scam. Kasi, dahil surprise gift nga namin to sa client. So, hindi namin sinabi sa kanya na, yun nga, magbibigay kami sa kanya ng simple gift. So, yun, alam naming address niya, yun yung nilagay namin dun sa parcel. Pero buti na lang talaga na hindi ko rin alam, basta parang bigla ko na rin sinabi, na hindi namin natiis na yun nga, may bibigay kami sa kanya. Sabi niya na, saan niyo pinadala? Tapos, sinabi namin yung address, hindi na daw siya doon nakatira. So, parang, hala, saan napupunta yung parcel na yon? Sayang naman, 'di ba? So, pumunta agad ako ng PhilPost kung saan ko siya pinadala. So, wala na daw doon. Tinarap nung officer kung nasa raw yung parcel. Puntahan ko daw para i-check ko or i-change ko yung yung address. So, buti na lang medyo malapit-lapit pa sa amin yung parcel na yan kung nasaan. So, ang ginawa ko, nagdala ko ng coupon band, scotch tape, kompleto yan, scotch tape. So, parang tinapal ko lang siya dun sa address na ginawa ko. And buti na lang talaga is medyo malapit-lapit pa. Kasi kung hindi, usually daw pupunta pa ako ng Pasay kasi ando dun yung main nila. So, dun pa ako magpapalit ng address. So, buti na lang hindi. Or kung pinaka-worst, na pa-ship na talaga nila sa US, magre-return to sender na yun kasi hindi na nila pwedeng mapalitan yung address. So, 'di ba? Kaya medyo natagalan. Plus, muntik pa akong ma-scam dahil siguro after 2 weeks nang na-receive na napadala ko na yung parcel, may nag-message sa akin through text na may link. Sabi doon, yung parcel ko daw is hindi nila na-deliver dun sa client. So, parang merong charge na 19 pesos para the following day i-deliver daw nila ulit. So, sabi ko, baka nga mali yung address na nalagay ko doon, kaya hindi nila ma-track yung address. Baka hindi napalitan, parang ganun yung nasa isip ko Kaya kinili ko yung link para palitan ko yung address, yung talagang tamang address, in-update ko yung information, ganyan. Tapos, yun na, nag-pay ako. Pero ayaw tanggapin yung card ko. So, tinaray ko uli. So, ayaw talaga. So, ang ginawa ko is, sinabihan ko yung husband ko na puntahan niya dun sa Novaliches branch kasi nga, hindi ma-proceed yung payment ko. So, paano ma-change yung address? So, medyo kinakabahan ako kasi nga, sayang naman kung return to sender lang naman. Diba? Mahal din yung shipping. Tapos, sinabi dun sa PhilPost na wag daw maniniwala sa mga ganong link kasi nga, scam yun.
Kaya pala pag-check ko ng email ko, ang daming na-block na yung card ko kasi ang dami niyang na-detect na parang papalo din ng 90k kung talagang successful yung mga payment na yun. So kasi walang amount parang pag direct to the link, parang yun nga sabi 19 pesos, tapos yun nga parang buti na lang talaga na-detect ng card ko na yun nga parang hindi siya parang basta may sinabi yung card ko doon, kaya na-trace nila na binalak nila yung card ko. So yun yung maganda, kasi kung hindi magbabayad pa ako ng 90 pesos, diba? Dami-daming problema pang nangyari. Ayun, natanggap ng boss ko nung January, pero na-receive lang niya itong February kasi